Good day, faith friends. I am Ali, your gospel sharer for today, and our gospel is according to Matthew, chapter 6, verses 24 to 34. Sa panahon ngayon, marahil marami na sa atin ang nangangamba kung ano nga ba ang ihahatid ng mga susunod na araw. Sa dami ng mga pangyayaring nagaganap, marami na sa atin ang natatakot, nangangamba, nag-iisip at kung minsan ay nawawalan ng pag-asa. Pero ang ating pagbasa ngayon ay nagbibigay ng paalala sa ating lahat na huwag kayong mangamba. Bakit nga ba tayo nangangamba? Marahil may mga bagay tayo na ayaw mawala sa buhay natin. Pero lagi nating tatandaan na sa buhay, wala namang permanente. Lahat nawawala. Nasa sa atin na lamang kung paano natin ito tatanggapin. Pero lagi nating gawing positibo ang ating pananaw. Kumapit tayo sa paniniwalang kapag may umaalis, may mas magandang bagay na dadating at hindi niya tayo pababayaan. Isa pa sa pangamba natin sa ating buhay marahil ay ang makaranas ng pagkabigo. Gusto kasi natin lagi na palagi tayong nasa tagumpay. Pero lagi nating tandaan na sa pagkabigo, natututo tayo at doon tayo lumalago. At isa pa sa dahilan ng ating pangamba ay ang pagdududa natin sa mga susunod na araw na darating. Sa dami ng mga hindi inaasahang pangyayari, marami na din siguro sa atin ang nawawalan ng pag-asa at kung minsan ay napapasabi na lang ng bahala na. Pero lagi nating tandaan na ang buhay ay punong-puno ng sorpresa. May mga biyayang biglang dadating na hindi natin namamalayan na kung minsan ito ay siksik, liglig, at madalas ay umaapaw pa. Kaya mga kapatid, nawa ay hayaan natin ang lungkot na pansamantalang samahan tayo sa ating buhay. Hayaan natin ang takot ay gawin tayong matapang at hayaan natin na ang pangamba at duda ay gawin tayong matatag. Lagi nating tandaan na hindi tayo nag-iisa. Nandyan siya, pasama at sasamahan tayong palagi. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-iisa. Thank you for listening and please subscribe to Faithbook PH. Stay safe everyone and God bless us all and may our faith never be weakened.